Oh. So, maging appreciative, no, sa mga kaibigan, kamag-anak, maging ano tayo sa mga bagay-bagay. Sa mga kakilala naman ako, wala talaga ako ano, kasi alam nyo, naalala ko pala, may mga kaibigan ako na hindi yung kaibigan na ngayon lang nakilala, yung dati pa, way back pa high school life, elementary tsaka high school. May mga kaibigan talaga ako na di ko talaga alam na siguro naging mabuti talaga siguro ako sa kanila nung mga panahon na yun, or kasi po sa ano sa Santos, doon sa Esperanza, Santos Elim Cunag National High School. Alam mo yun, doon sa GC, alam mo yung tulong-tulong sila, ah, maliit na halaga, malaking halaga, alam mo yung nagpapaabot sila ng tulong na hindi ko alam. Kasi yung nag-post sa Facebook na kailangan namin ng tulong, pero hindi financial. Ang tulong na kailangan namin ay dasal, unang-una dasal at dugo. Kasi nung panahon na yun, kailangan ko talaga ng dugo. Dugo talaga. Kasi, yun na nga, next video ko yun kukwento. So, dasal at dugo talaga ang kailangan namin ng time na. At matinding dasal talaga. Kasi nga, between life and death talaga yun na ano ako pag nala. So sila pala, di ko alam. Kasi pag mga ganyan kasi mga hingi-hingi ng tulong, ayoko talaga. Kasi ayokong, para bang ayoko kasi maging, para magkaroon ng obligasyon yung mga tao sa amin na hindi naman ako, tulad yung iba, hindi naman ako kilala, tapos mababasa nila na, oh, sino ba ito nangangailangan ng tulong, ganyan-ganyan, lalo pag financial. Tapos alam ko ang iba gipit din, tapos sabihin ng iba gipit nga kami, tapos minanghingi pa ng tulong, yung parang ganyan. So alam nila ng mga pamangkin ko, ng mga ano ko na ayaw ko ng ganyan. So ang inihiling nila is prayer and dugo na type A positive. Yun kasi dugo ko, type A positive. So, panahon na yun, pandemic, pag pupunta ng ospital, kasi naka-isolate ako and sobrang iba talaga pinagdaanan namin and ang makakaakit lang doon ay yung asawa ko. Tapos, alam mo na ano ako, nung nakauwi na ako sa bahay, na ano ba ako ba, nagrabing pagka-touch ko kasi sobra-sobra talaga na yung alam mo yung mga kaklase ko, yung iba doon hindi ko close, yung iba close ko, ang iba acquaintance lang ganyan. Kasi parang buong ano yun eh, buong batch namin yun ng 1997, 98. So, yung iba doon kilala ko na lang sa pangalan. Alam mo yung ambag-ambag sila magbigay ng pera para sa akin. Tapos grabe nung nalaman ko talaga. Alam ko naman mahirap ang pera ito, so mahirap kitain. Yung hiya talaga ako kay sabi ko ano, total hindi naman din nakarating sa akin yung pera. And nag-thank you talaga ako ng bongga. Thank you talaga ako sa kanila sa financial na binigyan. Ang iba pala prayers, ang may isa nga doon na gusto magpadala ng pastor para parang pray over ako. Kaso lang, yung time na yun nga, pero yung doktora na may hawak sa akin, sabi niya kung sakaling darating daw, papayagan niya paakitin yung pastor doon. Pero malamang limited lang. Yung malamang asawa ko tsaka yung pastor lang yung nandoon. So, walang ibang tao. Pero sinabi niya na sa akin, kasi another kwento na yun kung bakit malakas kami kay doktora nung time na yun. Kasi naramdaman ko talaga. Kasi sabi nga niya, ano yung asawa mo nagsabi sa akin na may mga klase ka daw na nito may magpapadala ng pastor para i-pray over ka, ganun. Kasi di ako makapagsalita yung time na yun. So, doon pa lang grabe na-appreciate ko na sa isip ko, hala, grabe kahit pa paano hindi mo sila kilala, pero hindi, yung iba doon hindi ko nakikita ng personal, alam ko lang sa pangalan kasi ilang taon nang hindi kami nakikita, 30 years, parang ganun. Tapos alam mo yung financial, tapos prayers binigay nila. A lot of prayers talaga, grabe. Tapos, alam mo yung nalaman ko yung grabe yung pag-thank you ko. Alam mo yung, kaya parang hanggang ngayon, parang laki ng utang na loob ko sa kanila. Although yung pera hindi nakarating sa amin kasi may pangyayaring hindi natin hawak, na syempre yung pera na yun na iwala nung di naman din niya kagustuhan na iwala ng kaklase ko na siya yung may hawak na pera na yun, na dukutan siya sa boss, parang ganun yung kwento. Basta ang alam ko, parang ganun yun, chinat niya sa akin. So, para sa akin, mawala man yun or ano, alam ko para sa akin yun. So, grabe pinag-thank you ko. Ang sa akin lang kasi sabi ko, total nakauwi na rin naman na ako sa bahay. Yung pera na yun na para dapat sa akin, gusto kong ibalik doon sa GC namin. Gawin na lang siyang funds ba na kung sakaling sinong may nangangailangan ulit doon sa GC namin, gusto yun ang itulong na lang. Kasi ako nakasurvive na ako, nakabayad na sa ospital, nakasurvive na ako, nakauwi na ako, okay na ako. So yung pera na yun, sabi ko, kung pwede lang po sana, kung pwede lang, di ko naman maibalik sa inyo isa-isa. Sa total, wala pa naman na din sa akin. Gawin na lang nating pondo, dyan na lang sa inyo kung sinong maghawak, kung sino may hawak ngayon, dyan na lang, kasi gawin na lang nating pondo para next time, hindi man natin dadasalin na may mangyari masama or ano, syempre may mga bagay-bagay talaga, may mga emergency ganyan.
or di kaya sa sa alumni namin kasi nagaganyan-ganyan kami, pwede natin gamitin pondo. Yun, sad to say 'no, yung pera na yun nawala talaga siya na hindi naman din natin ang pangyayari 'no, kasi siyempre minu-minuto nag-iiba talaga ang takbo ng 'no. So yun, nawala talaga yung pera na yun and so yun na lang ang ko. Kaya ako ngayon yun talaga yung sabi ko sa mga kaklase ko, mga kakilala ko, yung utang na loob ko sa kanila, alam mo yung hanggang ngayon parang nasa puso ko. Kaya isip ko nga, siguro pag dumating ang panahon maging okay yung buhay namin, magkaroon na ako ng sariling bahay. Alam ko yung sino yung mga taong babalikan ko. Alam ko kung sino yung mga taong hindi namin hinihiling sa kanila pero tumulong sila sa amin. Na walang kapalit, as in walang kapalit. Yun lang. Kaya alam mo yung, kaya ang hirap. Kaya dapat alamin natin no kung kailan tayo totoong may utang na loob sa wala. Kasi alam natin may mga tao talagang wala naman akong utang na loob sa inyo. Wala din naman akong utang na literal sa inyo. Pero bakit hanggang ngayon parang ganun kayo makitungo sa akin? So doon na lang tayo sa positive no, doon sa mga taong hindi man tayo nanghingi ng tulong sa kanila pero nagkaroon tayo ng utang na loob. Hindi man natin ginusto magkaroon ng utang na loob sa kanila pero yung panahon na nagbigay sa atin no na ganon. So yun yung mga taong kailangan nating balikan kasi sobra-sobra din yung tulong na nagawa nila sa atin no. Okay, 'di ba? So doon na lang tayo mag-focus sa mga taong positive. Ako lang ako, yung mga taong hindi ako tanggap bilang kami, kung ano man yun, kung totoong kaibigan to rin sa akin or kamag-anak, hindi nila ako tanggap, okay lang, may sarili naman akong pamilya. Kasi dati, takot talaga ako dahil, lalo nung dalaga ako, takot ako kasi bunso ako, na yung kwento kasi ng pamilya ko, parang dalawang pamilya meron ako. Yung tatay ko, yung mama ko pangalawang asawa na ng tatay ko, and may isang pamilya. Yung mama ko naman may dating asawa, na kanya-kanya sila tapos nagkaasawa sila kasi nangabalo na sila and nabuo ako. So kabilaan may dalawa akong pamilya, nasa gitna ako. So mahirap sa akin yung ganito na yung pinagdaanan ko kaya siguro parang yung sa mga issue ngayon ba na nakikita nababasa ko nag-trigger ako kaya isip ko kaya yung pag nababasa ko sa iba na naaawa ko sabi ko pinagdaanan ko din yung ganito o yung alam yung hindi ko alam kung hinusgahan ba nila o hindi ka lang tanggap parang ganun. Mawala man kayo sa buhay ko, okay na lang, okay na din. Lalo na yung sa iba, nakita ko na pareho kami ng pinagdaanan, parang ang sakit lang. So, hindi ko alam kung yung makarelate sa ganito kung rant or hindi ka, yung parang hindi ka naman nanghingi ng kapat kasi alam mong sila din wala, alam mong gipit sila. Pero alam mo yung thank you lang sana, thank you. Yun lang talaga ako kasi ang sarap magbigay. Noon pa talaga kahit kaming mag-asawa, na kahit nga dito mga barkada ng mga anak ko, mga kaibigan ng mga anak ko gustong-gusto sa bahay magtambay kasi ako gusto kasi yung nai-enjoy ng mga anak ko yung buhay na to. Kasi alam mo yung mga memories na nabubuo nun, tsaka isipin nila ng tao na yung pakikisama ba. So ako, nakikisama din ako. Pero sa sobrang nakikisama ko, hindi parang sa iba, parang nagkukulang pa pala yun. So, ano lang muna tong ko ngayon topic, pahapyaw lang to sa mga kaibigan, kakilala at mga lang sa kung sino maka-appreciate na lang sa atin no, kung sinong katulad ko, ano na lang tayo, doon tayo mag-focus sa mga taong positive, sa mga taong hindi hindi tayo hinuhusgahan, hindi tayo kulang para sa kanila. Huwag tayong mag-linger doon sa mga taong hindi tayo sapat para sa kanila, na parang habang buhay may utang na loob tayo sa kanila. Tandaan natin wala tayong utang na loob sa kanila para parang ganyanin nila tayo ba, 'di ba? Ang pagbibigay ay hindi naman kailangan ng kapalit. Thank you yung tanging kapalit lang pero hindi kapalit na bagay na gano'n. Dapat gano'n 'yun. Matuto tayong mag-thank you sa mga bagay-bagay. 'Yun lang. Thank you lang talaga. Simpleng thank you na galing sa puso. Ang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi ang sarap din kasi magbigay. Mahilig talaga ako magbalot-balot lang na pag mahilig kasi ako magbalot, magbigay kung anong pagkain namin, kung ganun. Bibigay nga tayo sa mga stray cats, di ba? Yan sa mga tao pa kaya, di ba? So, kaya nga minsan naisip ko, parang sarap magbigay na lang sa mga stray cat and dog kasi alam mong sa mata nila pag tinititigan kanila, alam mo yung nagte-thank you sila. Hindi man sila makapagsalita pero alam mo sa loob mo na nag-thank you sila, masa sila. Kaysa sa tao na binigyan mo, tapos magkaganyan pa. Ito lang, grabe ka naman. Parang ako nga sa sarili ko, wala, inuna nga kita. Tapos, kulang pa. Diba? Parang ganyan. And doon naman sa mga taong nagte-thank you sa akin, appreciate ko yun ng sobra at
alam niyo yun. Alam niyo yun. Yun lang talaga ako. Masaya na ako. Kahit sino namang tao siguro, no? Na once manghingi ka, once na magbigay ka, pag nag-thank you sa'yo, alam mo yung pakiramdam na ang gana, sarap, sarap sa pakiramdam. Yun lang. So, maraming salamat, no? Sa ano, sa sunod nating kwento, ikukwento ko sa inyo yung paano kami ni Baby na hospital, paano kami nakasurvive, anong nangyari, at kung paano yung ventilator ang dumugtong sa buhay namin at kung paano din ako kamuntikan doon. So yun, and marami pa tayong marami ko sa inyo about life lesson pa rin to, yung sa mga pangyayari na parang alam mo yun sa 40 years ko dito sa mundong to, from maliit ako hanggang ngayon na parang ang dami kong pinagdaanan kaya parang nahulog ako sa alam mo yung meron akong anxiety. So ikukwento ko na trigger lang yan nung na-hospital nga ako. So ikukwento ko yun pagdating ng panahon dahil medyo mahaba-haba ito yung video and ano na tawag nito, masyadong hindi ko alam kung masilaw or madilim, inaano ko yung pinto. So yun na, dahil malapit na rin, magpapakain na rin ako uli sa mga alaga namin. So yun lang, maraming salamat, no, pasensya na. Ito na lang muna, siguro pag hindi ko alam kung makapag-upload ako next time. Basta itatopic ulit natin, parang ganun pa rin, ulit lesson pa rin itatopic natin. Okay, so maraming salamat. Please like and subscribe po sa aming maliit na channel. And kung willing po kayo, positive comments po sana para yung utak natin lalong ano yung maganda yung grow ng utak natin, positive tayo sa buhay, parang ganyan na po siya. So, yun lang, tulungan lang po tayo na ma-overcome natin yung mga nakakita natin sa paligid ng mga negative, masyadong mabigat. No? So, iwasan po sana natin maging sa kapwa natin. Dapat kung anong binigay sa'yo ng kapwa natin, yung ibalik natin positive vibes din. Wag din sana pagkukulang ang ibigay natin kasi masakit yun. Hindi yun nararamdaman ng taong tumatanggap lang. Yung mga ganon, dahil tumanggap lang naman siya. Siguro sa iba yun na wala talagang konsensya, hindi niya maramdaman yun. Pero pag sa tao may konsensya, once tumanggap ka, alam mo kung anong kapalit yun. Say thank you. Yun lang. Simple thank you will do. So, marami pong salamat.